Siyempre, bago tayo dumako sa ating main topic, eto muna. Galing po ito sa Bilyonaryo, no? Kasi ang gagawa natin ng reaction video yun sa Kapanig TV. Pero ito, napaka-importante din itong gawa natin ng reaction at opinion. At sa tingin ko, iisa ho tayo ng damdamin dito. BP Sara sa administrasyon, sabi ng gano'n, no? Mas tinututukan ang mga kritiko sa social media kaysa sa trabaho, agenda. Yan ho ang sinasabi ni BP Sara na bakit kapag ka may mga kritiko, nagiging balat sibuyas ho kasi itong mga nakaupo na dapat hayaan na lang eh. Dapat maging professional ka na lang sa trabaho mo. Yun na lang ang atupagin mo. Ngayon, nakikita pa ho natin, mas nauna pong na nadadakip or ano bang tawag dyan, na bibigyan ng supina or nakukuha or ano ba, nadadakip matawag dito. O mas nauna pang inaasikaso yung mga naglalabas ng medical na sinasabing peke. 'Di ba? Imbis na si peke yung hawak niya, ito tunay. Dapat ganun lang, napakasimple. Pero bakit kailangan pang pag-usapan ng pag-usapan? 'Di ba dapat nagtatrabaho kasi krisis ngayon sa Pilipinas? Anong krisis sa Pilipinas? 'Di ba kita mo naman may gera na, ang taas pa rin po ng ating langis. Hindi pa rin po biro yung nangyayari sa atin. Tapos, yung bigas na pinangako, wala na. Matatapos na ho yung termino ng ating Pangulo, wala pa rin. Yung magagandang trabaho, wala pa rin. Parang may napanood pa ako noon, mas marami pa rin walang trabaho kaysa sa walang trabaho. Pero inire-report ng administrasyon, marami na raw nabigyan ng trabaho. Mas mataas na raw, kumbaga, kaysa sa mga walang trabaho. Pero sabi naman sa ibang balita, mas marami raw walang trabaho. Diba? Saan ho kami maniniwala? Tapos dun sa flood control, bakit hindi na napag-uusapan o gagawa na ng paraan, bibigyan na ng aksyon? Dito sa susunod na budget, ito na po ang gagawin namin para po itong flood control talagang maayos na kasi tag-ulan na. Magtatag-ulan na ho, pero wala pa rin silang ginagawa dito sa flood control. Diba? Tapos anong sasabihin mo, BBM ka pa rin? Si BP Sara ba may ginagawa? Oo, hindi lang ipinapakita ng mga bayarang media. Diba? Magsalamin muna tayo. Ano ba yung salamin ko? Halimbawa, pag pupunta ka na lang sa page po ni BP Sara, makikita mo doon nagtatrabaho po ang Office of the Vice President. Kahit lumalabas po ng bansa si BP Sara, nagtatrabaho pa rin ang Office of the Vice President. Okay. I-play na ho muna natin ito. Umabot sa ASEAN ang bayan, binatikos ni VP Sara ang administrasyon dahil imbis daw na magtrabaho, ay pinag-iinitan nito ang mga kritiko. Ang Pilipinas, baon na rin daw sa utang. Ano kaya ang buwelta ng Malacanang? Narito ang agenda report ni Jill Sebanda. Si Vice President Sara Duterte kasabay ng pagtaas ng unemployment rate at paglobo ng utang ng bansa. O, kita mo galing na yan sa bilyonaryo. Employment rate. Nabubulol pa ako. Hindi ho talaga nagtatrabaho ang ating gobyerno ngayon. Meron. May mga ahensyang nagtatrabaho. Pero, common na yun eh. Yung panggulat ba para sa Pangulo natin? Uy, ang galing ng Pangulo, may ginawa siyang ganito para maging ganito. Meron na ba kayong narinig na mga, wow, ang galing yung Pangulo natin. Ginawa niya yung ganito para maging ganito. Yun nga lang sa lisensya nung sa panahon po ni Tatay Digong, yung passport mo. Kahit isa lang doon, baka hindi mo na kayang tapatan. Halimbawa, sa lisensya mo 10 years, di ba? Pag may violation kasi 5 years, no? So, malaking bagay pa rin yung 10 years na hindi ka maaabalang pupunta ka sa LTO at magpaparehistro. LTO ba yun? Oo, basta yun. Diba? Sa passport din, ganun. Hindi ka naaabalahin ng napakatagal. At may mga tulay pa, di ba? North to South. Ngayon, yung Pangulo nyo ano nagawa? Ayuda. Ayuda kasi nauubos. Pero yung Tatak Duterte, napapakinabangan pa rin magpasa hanggang ngayon. Kahit anong reklamo mo na ayaw mo sa Duterte, kitang-kita pa lang, tignan mo lisensya mo, 10 years. May passport ka, 10 years. Ano pa ba yung isang 10 years? Parang tatlo yun. Tatlo ba? Dalawa.
Diba? At marami pang ibang may benepisyo na hindi mo tinitignan kasi nga anti-Duterte ka. Anti-Marcos ka rin pero ayaw mong banatan yung Marcos kasi nga pink ka. Bukod sa pink ka, wala kang sariling paninindigan. Pasensya na, ako kasi naglalabas lang ko talaga ako lagi ng opinion. Kapag nanonood ako ng mga balita, minsan naiinis ako, bakit ganito, bakit si BP Sara na lang lagi pinag-iinitan. Hindi lang pala ako ang nakakahalataan. Si BP Sara mismo nahalata niya, yung Billionaire Yunus, ibinabalita na rin. Di ba lagi na lang pinag-iinitan yung mga maglalabas ng ganito, tapos yun ang kanilang bibigyan ng pansin. Tapos yung mga nakahubad, duhulihin, para lang magkaroon ng diversion. Inililihis nila at yun yung pag-uusapan at yung flood control mananatiling ayaw pag-usapan. Diba? Sinabi ng Vice na tila hindi nakatutok sa trabaho ang kasalukuyang administrasyon. Yun. Sa halip daw kasi natugunan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ang mga kritiko sa social media. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing, Yeah. yes, hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat Di ba pagka nagkakaroon ng tanungon kay Manang Claire, yung mga tanong sa totoo lang para sa akin, no, yung iba doon, dapat hindi na tinatanong eh. Pero kinakailangan tanungin, dapat. Kaso si Manang Claire talagang ganado siya eh. Basta Duterte ang usapan, ganado siyang banatan ng banatan, tumahol ng tumahol eh, di ba? Yun lang ho ang nakikita ko kasi doon mismo sa pagtatanong kay Manang Claire, dapat ang magagandang mga tanong doon, ano na po bang mga nagagawa ng administrasyon ngayon na talagang ikakagulat? Wala lang, sa sagot ni Manang Claire, ang nagawa po ng ating gobyerno ngayon ay nilabanan ang korupsyon. At wala na. Diba? Ma'am naman, sir naman. Bigyan niyo naman kami ng magandang masasatisfy kami na wow, ito palang ginawa ng gobyerno, pre. Ang mga barangay, marami na pong mga barangay na drug-free. Wala naman eh. Hindi mo nga maibigay ng maayos yung resibo eh. Alam nyo tuloy, kahit magsalita itong Malacanang ng totoo, ayaw ng paniwalaan. Kasi nga wala ng tiwala ang mga mamamayang Pilipino sa kanila. Puro na lang budget, ang laki ng mga budget na naririnig namin. Pero ang mga pinupukulan pa lang nila, ang ginugurgur po nila, yung mga kaya lang nila. Uulitin ko, nakapagtataka. Sinasabihan si BBM na adik, bla bla bla, adik, bangag. Si BBM nagsisinghot, ayaw idemanda. Yung naglabas ng medical statement na peke daw, yun ang inuuna. Yun ang iniisip ko. Dapat yan, hayaan nyo na eh. Magtrabaho kayo para sa ating bansa, hindi yung nagbabalat sibuyas kayo. Napakahina talaga ng presidente natin. Yung mga imbis na unahin, hayaan mo yan mga yan. Mararamdaman nila na nagtatrabaho ako. Magbabago din isip ng mga yan. Ganun sana, di ba? Halimbawa, binabati ko sa nito, sa lugar nga nila, bigyan natin ng ng ganitong mga magagandang mga lugar, magagandang mga pwedeng gawain. Halimbawa, Quezon City, no? Quezon City, magbigay tayo ng maraming trabaho dyan para maramdaman. Ganun sana ang ganti. Hindi yung kung ano-ano. Wala, mahina ang administrasyon ngayon, mga kapatid. Murahin mo lang, baka nga umiyak na eh. Yun na lang lagi ang pag-uusapan eh. Ay nako, wala talaga tong gobyerno natin, no? Kaya nga sinasabi ko kapag ka BBM ka pa rin, ay putya, ang hina mo. Ang hina mo uminintindi. Okay lang, sabi mo, camping ka, dilawang ka. Sige, okay na yun. Yan ang paninindigan nyo eh. Pero kung ayaw mo banatan ng administrasyon ngayon, hindi mo nakikita, Duterte pa rin binabanatan mo, eh kamang-mangan talaga yan. Kalokohan, di mo nakikita yung mga nagagawang mali ng administrasyon ngayon. ginagawa mo, tutukan mo yung trabaho mo.
Nabitiw rin ng maanghang na pahayag si VP Sara laban kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro at sa Presidential Communications Office o PCO. Ito talaga si Manang Claire, ayoko din mawala to eh. Alam nyo kasi, ngayon lang ako nakakita ng ganitong attorney. Lagi kong sinasabi to, kapag lubog kayo sa buhay ninyo, iniisip nyo talagang walang-wala na kayo. Tignan nyo lang si Manang Claire, sabihin nyo, napakaswerte nyong tao. Oo. Durin mo, attorney ka, tapos ganito ka, tinatawag ka, Manang Claire. Tinatawag ka ng Auntie Claire, imbis na Yusek o kaya Attorney Claire, di ba? Hirap na hirap silang tawagin kang Attorney Claire or, di ba? Parang iniisip ng mga mamamayang Pilipinong nakakarami na hindi na babagay sa yung maging attorney. Ganun lang yun. Simple lang ho, Manang Claire. No? Manang Claire, mas bagay. Kasi yun lang talaga ang pwedeng itawag eh. Okay naman, kagalang-galang, di ba? Kaya ako, pag iniisip ko si Manang Claire, napakaswerte ko pa rin. Kasi si Manang Claire, ang parang ano mo na yan, siya yung dahilan kung bakit napakaswerte mo sa buhay. Dahil hindi ka katulad ni Manang Claire, di ba? Malaking biyaya na ng Diyos yun, kung tutusin. Kasi si Manang Claire, mahirap ang trabaho eh. Kahit alam niya ng mali, kailangan niyang itama. Wala kang magagawa doon. Trabaho niya yun. Pag hindi niya gagawin yan, papagalitan siya ng boss niya. Kaya pag umaharap siya sa media, kadalasan nakasimangot. Kasi andun dun yung inis, andun dun yung parang naiirita siya. Di ba? Opinion lang yan ha, opinion lang. Anya, hindi na dapat seryosohin ang mga pahayag ni Castro dahil mas nakakadagdag lamang ito sa kahihiyan ng bansa sa harap ng international community. Okay. Lagi ko sinasabi no na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Gagi, tumatawa yun. Tumatawa yung mga yung mga nasa likuran. Ano pa yan ha? Interview pa yan ha? Kasi nga Manang Claire, wala talaga. Wala talaga. Para sa akin, yung lahat ng sinasabi niya, ay pawang nasa isip lamang niya at parang minsan ay hindi sila nagtutugma ng kanilang boss. Yan. Matindi, nahuli. Ang nahuli ay hindi ibig sabihin na naaresto. Ang nahuli ay nahinto. Diba? Kaya nga sabi ng isang retired ba yun na, ewan ko, general ba yun, sabi ng gano'n. Kumain kami ng isda dahil ito ay aming nahuli. Nahinto. Napahinto namin sa dagat at aming nahuli. Diba, no? Dito sa ating bansa, kadalasan ginagamit ang nahuli sa aresto. Huwag na natin palusutan yon dahil napakatotoo nun. Magmula noon magpasa hanggang ngayon, kapag may nadakip, kapag ka may inaresto, mas madalas binabanggit ang nahuli. Mismong galing pa sa presidente na pinapalusutan ngayon at inedit pa doon sa presidential, ano ba yun? Wala na itong bansa natin, mga kapatid. Maghihintay na lang talaga tayo ng mga susunod na matinong mamumuno na sana magkaroon talaga ng eleksyon sa 2020. Kasi pag pinapansin nyo, napipid yung kanyang papansin. Oo, napapansin, napipid. Napapansin lalo pag pinapansin. Wala tayong magagawa eh. Mabenta si Manang Claire. Mabenta. Kahit ayaw natin, kahit minsan walang laman yung sinasabi niya na pakiramdam niya pag binuga niya yung project niya, akala mo sobrang may laman ng sinasabi niya, di ba? Ganun si Manang Claire. Kaya ikaw isipin mo, napakaswerte mong tao, hindi ka katulad ni Manang Claire. Okay, tuloy. Ugali. At ang problema kasi dala sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. May sagot naman
Si Yusek Castro nasa Cebu ngayon para sa ASEAN 2026. Ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente ng makipagtulungan at makipag-cooperate. Dagdag ni Diba? Oh, kayo na humusga. Diba kaya minsan sasabihin mo, napakaswerte mo dahil wala ka sa paa ni Manang Claire, wala ka sa sapatos ni Manang Claire, wala ka sa kinakatayuan ni Manang Claire. Sirayin mo yung sagot, diba? Halos, alam mo yung lata na walang laman, kapag pinagulong-gulong mo yan, sobrang ingay. Ganun, si Manang Claire. Pakinggan man natin, grabe. I love you, Manang Claire. Iba ka, iba ka. Castro, ang utang ng Pilipinas namana raw mula sa administrasyon ng ama ng bise na si FPRRD. At Yung utang daw ng gobyerno ngayon, namana daw sa dating administrasyon. So, ibig sabihin, yung umutang pa lang ng first quarter ang ating Pangulo ngayon, namana niya yung kay Duterte. Wow! Nung panahon po na umutang si Tatay Digong, pandemic yon, kinakailangan nating mga kababayang umutang dahil no choice tayo. Dahil nung pag-upo pa lang daw ni Tatay Digong, wala nang pondo, inubos na ng dilaw. No? So gumagawa siya ng paraan. Nakipagsanib puwersa sa China kaysa doon sa Amerika. Kasi yung China, kapani-pakinabang, may pakinabang. Hanggang sa nagkaroon tayo ng papaliwanag pa ba natin, no? Kaya mo na silang maging ob-ob, ano? Basta tayo, mga kapatid, alam mo natin ang katotohanan. Kapag ang lata, kahit marami yan, napakaingay lang yan kasi walang laman talaga yan. Okay, mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan po natin mamaya yung balita sa Panig TV, no? Dahil gagawan din natin ng reaction yon. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyong kakalimutan mag-like at mag-subscribe. Napakalaking bagay po sa amin yan. Kasi itong si Lolo YouTube, habang tumatagal, nagiging sensitibo ho yan. Ewan ko dyan. No? Upload naman kami ng upload. Kaya sa pamamagitan ng like ninyo, mga kapatid, napakasaya na sa amin yan. Maraming salamat po.